Sa ibang balita, pinatututukan na ni Pangulong Noynoy Aquino ang presyo ng bigas para masigurong walang mananamantala. Sa Lawag City, Ilocos Norte, 6 na piso kada kilo na ang itinaas ng presyo ng bigas nito. May news to go si Victoria Tulad. Sa ngayon, piso hanggang 2 piso ang itinaas ng presyo ng commercial rice kada kilo sa ilang palengke sa Metro Manila. Pero sa Lawag City sa Ilocos Norte, 6 na piso kada kilo ang itinaas ng presyo ng bigas. Mismo ang National Food Authority na ang nagsabi na posibleng abutin daw hanggang Setyembre ang mataas na presyo ng bigas. Lean season daw kasi kaya kaunti ang supply nito. Pinaghandaan namin yan paggalaw ng presyo pagdating ng lean months dahil yung ating main harvest ay pagdarating pang mid of September. Pinatututukan na ni Pangulong Aquino sa Department of Agriculture ang presyo ng bigas para tiyaking walang nananamantala. Nauna nang sinabi ng ilang magsasaka sa Bulacan na hindi sila naniniwalang mababa ang supply ng bigas. Hinala nila nagkakaroon talaga ng rice hoarding at price fixing, bagay na iniimbestigahan na rin daw ng NFA. Pagtitiyak ng NFA, sapat naman daw ang supply ng NFA rice na maaring bilhin ng mga consumer kung di kaya ng kanilang bulsa ang commercial rice. Pero pati presyo ng NFA rice, kinu-question din ng ilang grupo ng mga rice retailer. Noong nakaraang linggo, naghain ng reklamong plunder ang Metro Manila Vendors Alliance laban kina Agriculture Secretary Proceso Alcala at sa kabibitiw lang na NFA Administrator na si Orlan Calayag. Sinisisi ng grupo ng mga vendors na Alcala at Calayag sa biglaang pagtaas ng presyo ng bigas. Dahil sa overpriced umanong pag-angkat at pagbenta ng NFA sa bigas mula Vietnam noong Mayo. Oo, gusto namin pa-investiga yung massive importation ng bigas. Ngayon, na naganap nung May kami, kasi mga vendor, maliliit ang mga kinikita, ay nahirapan na bumili ng mga bigas. Sinusubukan pa ng GMA News na kunin ang panig ni na Alcala at Calayag. Sa pag-iikot ng GMA News sa ilang palengke, hindi naman nalalayo ang presyo ng commercial rice sa NFA rice. Kaya ang mga mamimili, kanya-kanya na lang daw na diskarte kung paano pagkakasyahin ang kanilang budget. Dati kasi yung mga katulad yung tutong, parang hindi masyadong pinapansin noon. Ngayon, talagang kailangan gamitin mo na dahil mahal. So, usually yun ang pina-fried rice namin. Oo. Tapos, yung paglulugaw din, natututo na rin kami yung mga arroz caldo. Wala tayong magawa. Kailangan natin kumain. Yung binibili kong kalahating sako, naging 1.3 na eh. Dati ano lang yun, 1 eh. Victoria Tulad, GMA News.